5 guard na si AJ Johnson and another young guard, 22 years old, Malachi Branham. Nakuha din nila ang 2018 former second round trade si Anthony Davis, mga idol. Draymond Green tanggap na mati-trade siya. Nagpapaalam na si Dre sa Warriors, and Jared McCain napunta sa championship contender na kupunan. And finally, Chris Paul na-trade na rin ng Clippers. So na-trade na, mga idol, si Anthony Davis paalis ng Dallas Mavericks. Mapupunta ang 10-time NBA All-Star Anthony Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell, and Dante Exum sa Washington Wizards. At eto naman ang makukuha ng Dallas Mavericks, mga idol, Chris Middleton, ang 34 years old former NBA champion. 21 years old, 6 Nahihilo daw siya, sabi ko maupo doon. Si Daya nga. 6'5" guard na si AJ Johnson and another young guard, 22 years old, Tinatanong niya sa akin. Malachi Branham. Nakuha din nila ang 2018 former second round overall pick Marvin Bagley III. So basically, walang nakuhang star player ang Dallas Mavericks mula sa Washington Wizards. Wala na rin sa kanyang prime itong si Chris Middleton. So far, nag-average na lamang to ng 10.3 points per game ngayong season. At ito yung pinaka-importanting pieces na nakuha ng Dallas Mavericks, ang dalawang first round picks at tatlong second round picks mula sa Washington Wizards. Ang dalawang first round picks na yan na nakuha ng Dallas Mavericks ay ang 2026 first round pick ng OKC Thunder at ang 2030 first round pick naman ng Golden State Warriors. So in total, mga idol, ito yung nakuha ng Dallas Mavericks nang itrinade nila si Luka Doncic last year. Wag na nating asahan na magko-content pa ang Dallas Mavericks for play-in spot. Expiring ngayong season ang $33 million contract ni Chris Middleton. Nakatipid rin ang franchise ng $58 million contract ni AD Sana for next year. So about $70 million ang matitipid ng Dallas Mavericks sa kanilang payroll for next season. On top of that, below the luxury tax and both aprons na rin ang Dallas Mavericks. At eto ang gagamitin nila para makapag-build ng kupunan around Cooper Flag. Kung fan ka ng Dallas Mavericks, nakakapanlumo pa rin ng ipinalit ni Nico Harrison sa trade kay Luka Doncic, dahil eto lang naman yung pinaka-importanting pieces na nakuha ng Dallas Mavericks. Max Christie, 3 second round picks at mukhang malabo pang makakuha ng lottery picks dyan na ang Mavs, and 3 second rounders. Buti na lang talaga nakachamba sila kay Cooper Flag. On the other hand, Anthony Davis and Trae Young duo sa Washington DC. Win-win yung trade na yun, mga idol, dahil panalo din ang Washington Wizards. Nakuha nila si Anthony Davis na walang young core sa kanilang roster. Alex Sarr, Trae Young, and Anthony Davis plus potential top 5 at 2026 NBA draft pick. Bago mangyari ang trade na yan, mga idol, sinubukan ng Los Angeles Lakers na makaisa pa sa Dallas Mavericks. Tinarget ni Rob Pelinka si Najee Marshall at Daniel Gafford, pero binasted na siya ng Dallas Mavericks. Ayaw nang makipag-negotiate ng Mavs sa Lakers matapos ang nangyari noong nakarang taon. Sa pang-trade na nangyari ngayong araw, mga idol, itong si Jared McCain biglang napunta sa isang championship contender na kupunan, ang Oklahoma City Thunder lang naman, mga idol. May dalawang trade na ginawa ang OKC Thunder, mga idol. Una itong si Jared McCain, kung saan binitawan ng OKC Thunder ang kanilang 2026 Rockets first round pick at 3 second round picks. Magkakaroon na nga kaya ng may dugong Pinoy sa NBA na magkakampyon? Well, bumagsak ng malaki, mga idol, ang produksyon ni Jared McCain simula nang ma-injure to sa kanyang rookie season. Last year, 15.3 points per game si McCain, at ngayon na ay 6.6 points per game na lamang. Below 40% shooting percentage pa siya. Lalo pang lumakas ang reserves ng OKC Thunder. Isang malaking balita naman, SGA mawawala until All-Star break dahil sa abdominal strain. Na-injured ang MVP sa panalo nila, mga idol, against Orlando Magic. Yung ikalawang trade ng OKC Thunder ay na-involve ang tatlong kupunan sa NBA, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, at etong OKC Thunder. Binitawan na ng Chicago Bulls si Kobe White kasama si Mike Conley na na-acquire nila kahapon papunta sa Charlotte Hornets with 3 second round picks. At dahil nadagdagan ng player ng OKC Thunder, kailangan nilang magbitaw ng isang player, at yan nga ay si Ousmane Dieng na mapupunta naman sa Bulls along with Colin Sexton. Ang nakuha ng OKC Thunder kapalit ni Ousmane Dieng, mga idol, ay etong si Mason Plumlee na expected na iwe-waive naman ng OKC Thunder para sa 15-player max rule ng NBA.
Na-trade na rin mga idol si CP3. Balik NBA ang 40 years old, 12-time NBA All-Star. Tuloy ang last dance ni Chris Paul dahil nagkaroon ng multi-team trade ang Clippers, Brooklyn Nets at Toronto Raptors. Sa Toronto mapupunta si CP3 at maa-acquire naman ng Brooklyn Nets si Ochai Agbaji and 2032 Raptors second round pick. Pero eto mga idol, ang problema ni Chris Paul, mukhang walang balak ang Toronto Raptors na paglaruin siya dahil baka i-trade din naman siya ng Toronto. Kung hindi siya ma-trade, malamang sa malamang mawi-wave din siya ng Raptors. Habang ginagawa ko ang video ito mga idol, wala pang ginagawang galaw ang Golden State Warriors less than 24 hours before the trade deadline. Kahit nagbigay na ng sign si Draymond Green na nagpapaalam na siya sa Golden State Warriors. Panoorin niyo ang video ito mga idol. What do I have to sit and worry about? What do I have to like be upset about? Like I've been here for 13 and a half years. That's longer than probably 98% of NBA players have been in one place. And this guy from Saginaw has been in a place for 13 and a half years. I don't know that it ends at 13 and a half, but if it does, what a run it's been. Take the fine for it, what a run it's been. Grateful si Draymond kung Tirang kamay naman kasi ang mayroon ng player na ito mga idol, lalo na sa kanyang mga binibitawang mga tres. Kaya sa kasalukuyan siya pa din ang may hawak ng titulo na NBA all-time 3-point leader. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 2-time NBA 3-point contest champion, 1-time steals leader, 2-time NBA scoring champion, 9-time NBA All-Star, 1-time All-Star MVP, 1-time Western Conference Finals MVP, 1-time Finals MVP at 4th-time NBA champion. Wala na ang iba kundi ang nag-iisang greatest shooter of all time na si Stephen Curry. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Si Stephen Curry ay anak ng isang NBA player na si Del Curry, kaya bata pa lang ito ay nakahiligan na din niya ang paglalaro ng basketball. Katunayan silang dalawa ng kanyang nakababatang kapatid na si Seth Curry ay nakalakihan na ang paglalaro ng basketball. Kaya naman di na din tayo magtataka pa mga idol kung naging bihasa ito lalo na sa pagtira ng tres. Hindi katangkaran itong si Steph, may listed height lang siya na 6'3" na mayroon ding payat na pangangatawan. Kaya naman isa ito sa naging kahinaan na nakikita sa kanya. Well, dahil ang mga top prospect noon at gustong-gustong kinukuha ng mga kupunan ay ang mga matatangkad at malalakas sa mga pangangatawan, mga dunker at athletic na maglaro. Pero naging malaking hamon ito para kay Steph na patunayan ay hindi lang ang pagiging dunker o mahusay na pag-score sa ilalim ng court ang batayan para masabing isa kang effective scorer, dahil ang naging susi niya ay ang kanyang pagiging sharpshooter. Nagkolehiyo at naglaro si Stephen Curry sa Davidson Wildcats na kung saan freshman pa lang siya ay talagang napapakinabangan na siya ng gusto. Nag-average siya ng 21.5 points per game at nabura din niya ang record ni Kadron Clark bilang NCAA freshman season record for 3-pointers matapos siyang magtala ng 113 3-points made. Hindi lang yan mga idol, dahil sa pagtatapos ng kanyang freshman season siya ang tinanghal na Southern Conference Freshman of the Year at Southern Conference Tournament MVP. Sa kanyang sophomore season naman nang umangat pa ang kanyang stats sa 25.5 points per game. Pinangunahan niya ang koponan na mag-record sila ng 26 wins and 6 losses. Muntik silang makarating noon sa Final Four sa NCAA pero tinalo sila ng top seeded team noon ang Kansas Jayhawks. Well, sa kanyang final season sa Davidson ay nag-average siya ng 28.6 points per game, dahil dyan siya ang naging NCAA scoring leader at pinangalan ng consensus All-American. Hindi man pinalad na makapagkampiyon sa kanyang collegiate basketball year ay pinalad naman siya na makapasok sa pinakamalaking liga ng basketball, ang NBA, dahil 2009 NBA draft nang mapabilang na si Stephen Curry bilang 7th overall pick na pinili ng Golden State Warriors. Nakasabayan niyang na-draft noon sila James Harden, DeMar DeRozan at مرحبا أنا اسمي مريم هل تعلم Blake Griffin. Well, sa kanyang rookie season ay binigyan agad ng pwesto si Stephen Curry sa starting 5. Hindi ganong kalakas ang roster ng Warriors noon mga idol. Sila Monta Ellis at Stephen Jackson ang siya nakakatulong niya sa koponan. Nag-average siya noon ng 17.5 points per game at 5.9 assists per game, kaya napabilang siya noon sa NBA All-Rookie First Team. Pero hindi sumapat ang kanyang inaambag para maitawid sa playoffs ang koponan dahil pumwesto sila noon sa
13 spat. 2011-2012 season sa kanyang pangatlong season sa liga nang makasama na niya si Klay Thompson. Bagamat dumagdag sa kanila si Klay ay wala namang pagbabago ang nangyari noon sa kanilang regular season game. Mas bumaba pa ang output ni Steph sa 14.7 points at 5.3 assists per game at muli silang pumesto sa 13 spat kaya 3 consecutive season na hindi nga nakakalaro ang greatest shooter sa playoffs. Pero 2012-2013 season nang dumagdag na sa kanilang koponan ang kanilang naging best defender na si Draymond Green. At sa season ding ito nang mabuo ang pagbansag kay Steph at Klay na Splash Brothers. Ito'y laro sa isang regular season versus Charlotte Bobcats nang magpaula ng tres si Stephen Curry at Klay Thompson sa first half ng laro na may 7 combined 3 points made at sa tweet na may hashtag na Splash Brothers ni Brian Witt na isang writer ng Warriors ay dito na nga nagsimula ang pagbansag sa kanilang dalawa na Splash Brothers. Sa season ding ito nagsimula ang magandang chemistry ng mga players ng Warriors. Ito'y dahil na din sa kanilang mahusay na head coach noon na si Mark Jackson. Dahil sa season ding ito ay umangat sa 22.9 points per game ang inaambag ni Steph. Mayroon din siyang 3.5 3 points made per game with 45.3% sa 3-point range. Kaya dahil dyan ay nakapasok na nga sa postseason game ang Golden State Warriors at ito ang unang playoff game ni Steph. Sila ay nasa pang-anim na pwesto noon. Well, sa first round ng playoffs nang talunin nila ang Denver Nuggets. Tinapos nila ang serya sa Game 6 ngunit sa semis na makaharap nila ang number 2 seed noon ang San Antonio Spurs na pinamumunuan ng kanilang Big 3 na sina Duncan Parker at Ginobili na mayroon pang Kawhi Leonard. Kaya sa kasamaang palad mga idol ay hindi umubra ang Splash Brothers na umabot lang sa Game 6 ang serye. Sa kanyang unang playoffs ay nag-average dito si Steph ng 23.4 points per game at 8.1 assists per game with 40% sa 3-point range. 2014-2015 season ay ang simula na ng dynasty ng Golden State Warriors. Sa season ding ito nang palitan ni Steve Kerr si Mark Jackson bilang head coach ng koponan. Naging dominante ang Warriors sa season ito mga idol na maghari sila sa Western Conference at nakuha ang number 1 seed matapos silang mag-record ng 67 wins and 15 losses. Syempre sa pamumuno pa rin niya ng greatest shooter na si Stephen Curry. Nag-average siya noon ng 23.8 points per game at 7.7 assists per game na may 44.3% sa 3-point area. Well dahil nga dyan mga idol siya ang natanghal noon bilang regular season MVP at sa season din niya na ito nakuha ang kanyang unang 3-point contest champion.